Alam mo, hindi ako nandito para bulahin ka o sabihan ka na perfect ka na kung ano ka ngayon. Kasi kung totoo kang masaya sa itsura at pakiramdam mo, hindi mo na kailangang manood ng ganitong klase ng video. Ibig sabihin may parte sa'yo na gustong magbago pero hindi mo masabi ng direkta. Ang ibibigay ko sa'yo ay hindi motivational quotes o fake positivity, kundi malamig at diretso na katotohanan. Bakit parang mas pangit ka tignan kaysa sa dapat? At paano mo ito maaayos? At hindi ito tungkol sa magic na face cream o fake confidence na sinasabi ng iba. Ang pinag-uusapan dito ay mga ugali, yung pangit na habits na araw-araw mong ginagawa nang hindi mo napapansin. At yun ang unti-unting pumapatay sa itsura mo at sa aura mo. Masakit pakinggan, pero ito ang reality na hindi madalas sinasabi sa'yo ng ibang tao. Kaya bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa'yo, kaya mo bang tanggapin ang mga sasabihin ko nang hindi ka nagtatampo o nagiging defensive? Kung oo, tara, pag-usapan natin isa-isa ang mga habit na unti-unting sumisira sa tingin ng ibang tao sa'yo, at sa tingin mo rin sa sarili mo. Calling yourself ugly. Unang habit na sumisira sa iyo ay ang pagsasabi sa sarili mo na pangit ka. Ito ang lason na kadalasan nag-uumpisa ng lahat. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mong pangit ka, unti-unti mong pinapaniwalaan yan hanggang sa maging normal na lang sa iyo ang mababang tingin sa sarili. Nung 16 ako, akala ko talaga pangit ako. Sinasabi ko yun sa sarili ko araw-araw, pinapaniwalaan ko, at nabubuhay ako sa ideya na hindi ako kaakit-akit. Kahit anong subok ko ng magandang habit, hindi tumatagal kasi sa isip ko talo na ako bago pa man magsimula. Minsan nagtatagal lang ako ng 1 linggo o 2 linggo bago sumuko. Babalik ulit sa nakahiga sa kama, nood ng kung ano-anong palabas, at kain ng mga unhealthy na pagkain. Lagi kong iniisip na malas lang ako at hindi ako nabiyayaan ng magandang itsura. Pero ang katotohanan, hindi talaga ako pangit. Ang problema ko ay katamaran at kawalan ng disiplina. Kasi isipin mo, kung araw-araw kang kumakain ng basura, kulang sa tulog, hindi gumagalaw, at inuubos ang lakas sa kwarto, paano mo inaasahan na magiging kaakit-akit ka? Being lazy and out of shape. Pangalawang habit na pumapatay sa itsura at presence mo ay ang pagiging tamad at wala sa kondisyon. Hindi mo kailangang maging sobrang ripped na atleta. Pero kung hindi ka makakaakyat ng isang palapag ng hagdan ng hindi hinihingal, may malalim na problema sa kalusugan mo. Kapag hinahayaan mong manatili kang tamad, malinaw ang mensahe na pinapadala mo sa mundo. Sinasabi mo na hindi mo iginagalang ang sarili mong katawan. At kung hindi mo nga kayang respetuhin ang sarili mo, bakit mo aasahan na respetuhin ka ng ibang tao? Walang nagsasabing kailangan mong magka six-pack or maging sobrang buff. Ang importante ay may basic na level ng fitness na nagpapakita ng disiplina, kontrol at enerhiya. Yung tipong hindi ka lutang o lampa kapag may simpleng gawain lang sa araw-araw. Kahit simpleng paglalakad, pagtakbo ng kaunti o push-up sa bahay, malaking bagay na. Hindi ito tungkol sa pagiging macho, kundi sa pagpapakita na kaya mong alagaan ang sarili mo. At tandaan, disiplina sa katawan ay disiplina rin sa ibang aspeto ng buhay mo. Poor hygiene. Pangatlong habit na sobrang bilis makasira ng itsura mo ay ang pagiging pabaya sa hygiene. Kahit gaano ka pa kagwapo o kaganda sa natural na features mo, kung mabaho ka, may dilawang ngipin, o laging oily at greasy ang buhok mo, agad itong nakakabawas ng attraction. Ang kagandahan dito, hygiene ang pinakamadaling ayusin. Simple lang, mag-toothbrush 2 beses sa isang araw, maligo araw-araw, at siguraduhin na malinis ang katawan mo. Hindi kailangan ng mamahaling products para lang maging presentable at kaaya-aya. Minsan iniisip ng iba na hindi napapansin ang maliliit na pagkukulang sa hygiene, pero ang totoo sobrang halata lalo na sa malapitang usapan. Pinakamabilis mapansin ay mabahong hininga, amoy pawis o katawan, at maduduming sapatos. Nakakabawas agad ito ng respeto. Tandaan, walang gustong lumapit o makipag-usap sa taong parang sumuko na sa buhay dahil sa amoy at itsura. Kung gusto mong seryosohin ka ng iba, dapat magsimula ka muna sa pag-aalaga ng maliliit na bagay. Dahil hygiene ang unang signal kung may respeto ka sa sarili mo. Eating like you hate yourself. Pang-apat na habit na unti-unting sumisira sa itsura at energy mo ay ang pagkain na parang galit ka sa sarili mo. Yung tipong puro processed food, matatamis, at oily na pagkain ang nilalagay mo sa katawan mo araw-araw na parang wala kang pakialam sa magiging epekto. Hindi lang taba ang dulot ng ganitong pagkain, pinapapangit din nito ang balat mo, pinapabilis ang pagtanda, at inaagawan ka ng lakas. Imbes na fresh at buhay ang dating mo, lumalabas na pagod at bloated ang itsura mo dahil sa maling choices sa pagkain. Ang trick dito, hindi naman bawal kumain ng junk food habang buhay. Ang mahalaga ay kung kailan at bakit mo ito kinakain. Kung may okasyon o celebration kasama ang kaibigan, ayos lang. Pero kung bored ka lang sa bahay habang nag-scroll sa phone, yan ang problema.
Kasi ang ending, kakain ka ng sandamakmak na asukal o chichirya. Tapos kinabukasan gigising kang mabigat ang pakiramdam, bloated at parang wala kang energy. Kaya kung gusto mong maging presentable at magaan sa sarili, ayusin mo muna ang relationship mo sa pagkain. Being disrespectful, panglimang habit na mabilis makapagpababa ng tingin sa'yo ng iba ay ang pagiging bastos o walang respeto. Kahit gaano ka pa kaayos sa itsura, kung ugali mo naman ay masama at hindi ka marunong makisama, agad itong nagtatanggal ng kahit anong attraction. Mabilis mawala ang ganda o gwapo ng isang tao kapag wala siyang basic manners. Kung hindi ka marunong magsabi ng please o thank you, o lagi kang nakatutok sa phone, habang may kausap sa'yo, para kang walang pakialam sa mundo at hindi marunong magpahalaga. Ang pagiging present sa kausap mo, pakikinig ng mabuti, at pagkakaroon ng eye contact ay simple lang pero sobrang nakakadagdag sa presence mo. Kapag pinapakita mong nakikinig ka at nandyan ka talaga sa moment, mas nagmumukha kang valuable sa mata ng tao. Kung hindi mo kayang ibaba ang phone mo at magbigay ng oras sa taong kaharap mo, huwag ka nang magtaka kung bakit unti-unti silang nawawalan ng gana sa'yo. Tandaan, looks lang ay panandalian, pero respeto at attitude ang nagtatagal at tunay na basehan ng attraction. Living like a vampire, pang-anim na habit na unti-unting pumapatay sa itsura at energy mo ay ang pamumuhay na parang vampira. Yung tipong laging nasa loob ng bahay, walang araw na nakikita, at baliktad ang body clock. Ang resulta, maputla ang balat, laging pagod at mukhang sakitin. Kailangan ng katawan ng sikat ng araw hindi lang para sa tan, kundi para sa vitamin D na mahalaga sa balat, buto, mood, hormones, at tulog. Kapag kulang ka nito, lalabas na lutang ang itsura mo, mas mababa ang energy, at mas mabilis kang magmukhang matanda. Nung sinimulan kong lumabas araw-araw kahit 10 minutes lang, nagbago ang pakiramdam ko. Mas malinaw ang balat, mas malakas ang energy, mas maganda ang mood, at mas mahimbing ang tulog. Simpleng lakad sa labas pero malaki ang impact sa overall presence mo. Hindi ko sinasabi na magpaaraw ka hanggang masunog ang balat. Kung matagal kang nasa labas, gumamit ng sunscreen. Pero gawin mong ugali na kahit 5 minuto sa umaga, lumabas ka, walang phone, walang headset, maglakad at huminga ng malalim. Simple lang pero powerful. Dressing like you don't care. Pang-pitong habit na sobrang nakakasira ng unang impression sa'yo ay ang pananamit na parang wala kang pake. Yung tipong laging gusot ang damit, madungis ang sapatos, at mali ang fit ng suot. Ang dating nito ay hindi mo man lang pinag-isipan ang itsura mo. Tandaan, hindi kailangan ng mamahaling brand o malaking wardrobe para magmukhang presentable. Ang importante ay malinis, maayos ang fit, at mukhang pinaghirapan mo kahit kaunti ang suot mo. Yung simpleng effort na yun ay malaking signal ng self-respect. Kapag mukha kang bagong gising at parang diretsyong lumabas ng bahay ng walang effort, hindi lang itsura ang nasisira kundi pati ang tingin ng tao sa ugali mo. Iniisip nila na kung sa damit mo wala kang pake, baka sa ibang bagay ganun ka rin ka-irresponsible. Kaya kung gusto mong dagdagan ang presence mo, ayusin mo ang pananamit. Hindi kailangan mag-shopping ng marami, basta piliin lang ang ilang piraso ng damit na malinis, fit sa'yo, at nagsasabing nagbigay ka ng effort. Yan ang tunay na style at respeto sa sarili. Destroying your sleep, pang-8 habit na unti-unting sumisira sa itsura at kalusugan mo ay ang pagsasayang ng tulog. Ang pagtulog ay hindi luho, ito ang repair shop ng katawan. Kapag lagi mong nilalaktawan, para mong sinasabi sa balat, sa utak at sa mood mo na hayaan silang mabulok. Kapag kulang ka sa tulog, agad itong kita sa itsura. Nagiging dalang balat, lumulubog ang mata, bumabagal ang isip, at umiikli ang pasensya. Imbes na magmukhang fresh, mukha kang laging pagod, iritable, at mas matanda kaysa totoong edad mo. Nung inayos ko ang tulog ko, 8 oras na dire-diretso gabi-gabi, naglaho ang eye bags at dark circles ko. Bumalik ang sigla ng balat, lumakas ang memorya, at buong araw akong may energy. Yun lang simpleng tulog, pero grabe ang naging resulta. Para maayos ito, pumili ka ng oras ng pagtulog at oras ng gising at sundin araw-araw kahit weekend. Gawin mong malamig, madilim, at tahimik ang kwarto para alam ng katawan mong oras na ng pahinga. Walang phone, walang TV, magbasa na lang hanggang antukin. Staying stressed 24/7, pang-9 na habit na sumisira hindi lang sa itsura, kundi pati sa kalusugan mo ay ang pagiging laging stress. Ang stress hindi lang nasa isip, lumalabas din sa muka, sa postura, at sa energy mo. At kapag chronic stress na, mabilis nitong pinapabilis ang pagtanda mo.
Kapag stress ka araw-araw, naglalabas ang katawan ng cortisol. Ang hormone na ito ang bumabasag sa collagen kaya mas mabilis kulubutin ang balat at mawala ang sigla. Hindi lang itsura ang tinatamaan kundi pati immune system, focus at motivation mo sa buhay. Mas malala pa, karamihan ng tao maling paraan ang ginagawa para labanan ng stress. Yung iba nag-overeat, nagyoyosi, umiinom, endless scrolling, o nananatili sa toxic na relasyon. Ang ending, mas lalo lang nilang sinisira ang katawan at utak nila. Kung hindi mo papatayin ng stress, stress ang papatay sa'yo. Kaya simpleng teknik lang, huminga ng normal, pigilan saglit ng 2 segundo, huminga ulit ng kaunti, tapos dahan-dahang ilabas. Ulitin mo ito ng 2 minuto at mararamdaman mong kumakalma ka. Sa huli, lahat ng habits na ito ay parang maliliit na signal na pinapadala mo araw-araw. Unti-unti nitong binabago kung paano ka tinitignan ng ibang tao, at mas mahalaga, kung paano ka rin tinitignan ng sarili mo. Attractiveness ay hindi lang sa itsura, kundi sa energy. Kapag tinanggal mo yung mga ugali na sumisira sa'yo, nagkakaroon ka ng space para lumabas ang confidence, kindness, at presence. Yun ang mas malakas kaysa sa natural na ganda o gwapo, dahil aura at vibes mo ang tunay na nakakahatak sa tao, hindi lang forma. Kaya ngayon, pumili ka ng isang self-care habit na matagal mo nang pinapabayaan at simulan mo agad ngayon, hindi bukas. Panatilihin mo ito ng 1 linggo hanggang maging automatic. Dito nagsisimula ang totoong pagbabago at dito ka magsisimulang gumanda ang tingin mo sa sarili. Kung nagustuhan mo itong video, i-like mo ito para mas marami pang makakita at makinabang. At kung bago ka pa dito, mag-subscribe ka na rin para masundan mo ang susunod na mga content. Tandaan, ang tunay na attraction ay resulta ng disiplina at pag-aalaga sa sarili. Close my eyes.